Matthew 25, verse 31 to 46. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang kalahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubud-burin, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halikayo, mga pinagpala sa aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinagtahan. Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailangan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo, at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinahamak sa mga kapatid kong ito sa akin, ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayo'y mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga hampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako ay nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang magtutuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo nang pagkaitan ninyo ako ng tulong ang isa sa pinakahahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitaan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." May Lord, tayo pa po. Praise God. So tayo po ay nagpapatuloy sa tema nating The Last Days. Sa mga mga galing MCST. Marami pa sa inyo dito ay
hindi ganun pa ka-aware, no, kung ano yung tema natin, no? Tema namin dito po sa Holy Life Mission Church for the month of July and August ay the last days. At ang the last days, sinasabi ng Biblia, ay ang mga panahon sa pagitan ng unang dating ng Panginoon Jesus sa buhay na ito at sa kanyang muling pagbabalik. And so far, no, tayo po ay halos magtatapos na. This week will be our last week, no, para sa tema ng the last day. So isang midweek na lang and then one last Sunday. Hindi ko sa inyo pinakatin yung midweek. May see your head, midweek. Just last week, just midweek. Marami kumatin. Tatlo lang ang pinakatin. So, I hope no, na kayo ay sa mga hindi nakakate, no, ay pinanood nyo na sa YouTube yung message nung last Wednesday. Kung sino magnood ng message sa YouTube na hindi nakakate. Wala na. So last midweek, I shared no, mula po sa Matthew chapter 30, 31 to 43, at yun ay pinamagatan ko, message na yun pinamagatan kong the last day. At mula sa Matthew 13, nakikita natin ang tatlong sagot sa tanong, what will happen in the last day? Last day, walang S. Meaning that will be the judgment day. Araw ng muling pagbabalik ng Panginoon. Sige, next slide. Para sa hindi pa rin pinanood o pinakinggan, dito makikita po natin sa Matthew chapter 13, 31 to 34, the report that, no, yes, gaano karaming tao na really aware at really in their mind thinking about the last day will come. At darating nga ito sa panahon hindi natin naasahan. Sabi nga ng Lord, no, darating ito katulad ng magnanakaw. Walang magnanakaw na magpapaalam sa nanakawan niya. So, gaano tayo talaga ka-aware at gaano tayo ka-intentional, no, na sinasapuso, sinasaisip, na mayroong last day at yung last day ay darating anytime. May sabihin natin, Pastor, huwag tayong judgmental. Well, ito po sabi ng wala na kasulatan. Bago natin tingnan mo yung ating slide sa Matthew 13, kung ngayon na natin yung Matthew 24. Next slide. Verse 37 to 39. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Wala pa ba? Hello? Next slide. Matthew 24, yan. Matthew 24, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Ang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Hindi ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Imagine that, hindi nila namalayan ang pagdating ng baha. Ngayong hindi naman ginawa ni Noe, yung arko, no, sa dibdib na lugar. O tinago niya. Iba, sabi ni Apostle Peter, no, nangaral pa nga si Moses. No, people let him people knows na darating ang baha at given time. Pero hindi nila ito pinansin. And so yes, again, sabi ng Panginoon, sa huling mga araw, ito ang buhay ng mga tao. They don't mind. Katulad sa panahon ni Moses, ni Noah. Okay, so Matthew 13, aking pumili ng mensahe ng last Wednesday, na pinagpagatan ko kung the last day. At tatlong sagot na makita natin sa tanong, what will happen in the last day? Next slide. What will happen in the last day? 1, the end of the age, or the world. Basa naman ninyo ng kahit karapat pa paano. Simula verse 39 to 40, ang kaaway na dasik ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-aari ay ang katapusan ng daigdig. So verse 40, kung paano mga damo ay tinitipon, sinusulog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Kakaroon ng kawakasan ng mundo ito.
Sabi sa atin ni Apostle Peter, ito ay wawasakin sa tutukukin sa pamamagitan ng apoy. Hindi na ng baha. Kung binabaha tayo, siguro dahil sa kalat natin basura at sa mga malibalit ng pera na pinakinabangan ng ilan. Pangalawa, the end of evil and evilness. Magkakaroon ng kawakasan na ang kasamaan. Verse 41 to 42. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na titipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ang gagawin sa kanila, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagab-lab na pugon, naguling mananangis sila at magagalit ang kanilang mga ngipin. So if you're thinking like, kailan matatapos ang kasamaan sa mundong ito, it will happen in the last day. It will not happen at any given time. It will not happen in the last days. It will happen in the last day. The judgment day. Natapos sila sa lumalagab-lab na pugot. So hindi po totoo yung sinasabi na magiging masaya naman ako sa impyerno kasi kasama ko mga tropa ko doon. Huwag ko kayo maniwala sa gano'n. Wala akong magsasaya sa lumalagab-lab na pugot. Nagreklamo nga tayo sa init Ay, hindi kayo maniwala sa nagsasabi na magiging masaya sa impyerno kasi maraming bading doon na magpapadget sila. Huwag kayo maniwala kay Vice Ganda. In fact, maraming din mga religious mabubuting tao pupunta sa impyerno. Dahil maraming din mabubuting tao na walang Kristo. Hindi naniniwala sa Panginoon Jesus. Ganun sa akin. Ano ba kung mangyayari sa uling araw? The endless of righteousness, or righteous and righteousness. Dito na natin talagang mararanasan yung walang patid na kabutihan, katuwiran. Verse 43, muli ang gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Kaya wala ng kasalanan kasi sa bagong langit at sa bagong lupa dahil itatapon na nga ang masama at ang lahat ng nagbibigay ng kasamaan itatapon na sa dagat-dagatan apoy. Kaya habang tayo nabubuhay sa mundong ito, nandito pa rin lahat ng sariling pagkakasala. Kaya again, pagsabi sa iyo katabi, ingat. Verse 43, ang tandang dulo, ano sabi? Makinig ang may pandinig. Pero hindi siya nakinig. Hindi nga ninyo pinanood. Hindi na sagot natin what? Busy nga ni. Kung may time makinig ng marikesa, busy makinig sa social media, manood ng mga videos, pero sa salita ng Panginoon, nga. Hindi mo sa'yo magkandi, huwag ganon. Eh, basta wala kaming internet, pero nagagawa mag-load para lang makapaglaro. See how important itong topic natin in the last days. You will see, you will observe, ang Panginoong Jesus paulit-ulit binanggit ito. Patungkol sa the last days, patungkol sa last day. In fact, here in Matthew 13, makita natin, in fact, wala sulani. Ang daming talatang binahagi sa atin. Here in this pulpit about the last days. Paulit-ulit. You may say, almost the same lang naman yung talaga. Because yun yung tema natin. The last days. And here from Matthew 13, now in our text, is also about the last day. Last day pa rin. Kaya niyo pag ang pumisahin ito, the final judgment. On the judgment day. Ito ay muli, itabi yung text natin from Matthew 25, 31 to 46, ay huling bahagi ng pangangaral ng Panginoong Jesus about sa last days. From Matthew 24, ang buong chapter ng Matthew 24 and 25, it's about the last days. At yung huling bahagi, the last day. The judgment day. The final day. Final and executory. Wala ng court of appeal, wala ng bail, wala ng second chance. Final. Period. Kung kagabi dumating ang Panginoon, kung saan kaya ito? Ano mo yung saan ka kaya? Kung dumating ang Panginoon kagabi.
Remember Matthew chapter 7. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kariyan ng langit, kundi ang mga tao sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng pag-uuko, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng himala. Ngayon yung sagot ng Panginoon. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Hindi sinabi ni Lord na, okay, re-revisit ko yung CCTV. Baka nga naman, na-miss lang. Tingnan ko yung record mo. No, sabi niya, ay na, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo ang paggawa ng masama. Now, let me go sa tatlong puntos na nasa ibahagi mula sa ating text. One is the Son of Man, two, the sons of God, and three, the sons of the devil. The Son of Man, verse 31 ng ating text, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Again, this will happen in the last day. The judgment day. Sa marami pong pagkakataon, ang pinakapaborito pong title, so to speak, ng Panginoong Jesus ay ito, anak ng tao. Son of Man. Sa apat na Gospels, mahigit 80 times ginamit ng Panginoon, ginamit ng Gospels ang salitang the Son of Man, ang anak ng tao. Ang ito ay title na hindi lang tumutukoy sa kanyang pagkatao, kundi sa kanyang pagka-Diyos ng Panginoon. If you will compare how Jesus used Son of God sa Son of Man, mapapansin po ninyo, yung Son of Man, maaaring na rin ang impression natin kung sinabing Son of Man, anak ng tao. And so we will think like Jesus ay tao lamang. Then, sa paggamit po ng Panginoong Jesus, you will observe sa title na Son of Man to himself, it speaks of his deity. It speaks of his pagka-Diyos. Okay, halimbawa, sa Mark chapter 2, next slide. At pag binabanggit niya ang title na ito, kanyang sariling Son of Man, ay gumagawa siya ng bagay na tanging Diyos lang ang gumagawa. Halimbawa, sa Mark chapter 2, verse 2, and following. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nakakatipon doon, napakaraming tao, at halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangarap si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila may lapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya tinakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitiko na nakarakay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo, verse 6 ng Mark chapter 2, may nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Ilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? They were thinking right. Paano natin nasabi na tama kanilang iniisip? Dahil hindi na-object ng Panginoon. Sabi niya sa verse 8, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin tumayo ka, ipitin mo ang iyong higaan at tumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Jesus didn't object na o say na, tama ang iisip nyo, Diyos lang ang may kapangyarihan magpatawad. And again, ginamit niya ang salita ng anak ng tao, pagkatapos niya gawin ang Diyos lang ang gumagawa, ang magpatawad ng kasalanan. Same chapter, Mark chapter 2 pa rin, this time naman ay Sabat. Verse 27, here again, may ginawa si Lord, at pakinggan natin kung ano ang claim niya. Verse 27 ng Mark chapter 2, sinabi rin, next slide,
Sinabi ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Verse 28, ano po sabi? Ang anak ng tao ay Panginoon, maging ng araw ng pamamahinga. Capital T. At sino bang nagbigay ng 10 utos? Yahweh. And there is Jesus claiming, I am the Lord of the Sabbath. So yung anak ng tao, hindi po ito nag-i-imply ng pagkatao lamang ng Panginoon. It's more on pagka-Diyos ng Panginoon. At pag tinuloy niyo ang basa, gumawa na naman siya ng himala, araw yung Sabbath. Diba? Parang sabihin na natin, pinasar niya yung mga pagseyo. Hindi pa kayo maniwala. Again, I will do a miracle sa araw ng Sabbath. Because I am the Lord of the Sabbath. The Son of Man is the Lord of the Sabbath. Talo tayo sa Mark chapter 14. Okay, next slide. Sa ating text, verse 32 to 33, ipuni sa harapan niya, ng Panginoong Jesus, ang lahat ng mga bansa, lahat. At sila'y kanya, tumutugay po ang Panginoong Jesus, pagbubukod-bukulin, tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing, ilalagay niya, again, ang Panginoong Jesus sa kanya, Panginoong Jesus, kanan ang mga tupa, at sa kaliwa naman ang mga kambing. You will observe, dalawang hati lang. Dalawang separation lang. Tupa na tumutukoy sa mga mananampalataya at kambing na tumutukoy sa mga di mananampalataya. Think about it. No? Sa dami-dami ng religion sa mundo. Sabi, 4,000, 10,000, ang mga known religion, the world religion is Christian, Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism, Taoism, Sikhism, Confucianism, at maraming pag-isip. Kasama natin ang atheism. Ano pa ba? Ang dami. Pero sa Judgment Day, dalawa lang ang hahati. Hahati lang siya dalawa. Tupa. So, ang tanong sa bawat isa sa atin na narinig ko, sino ang Savior natin? So, pagkat walang ibang pangalan, no one else, no other name, no other given among men, by which he must be saved. And if we are really concerned sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay, we will always keep saying this to them. Hanggang sa makita natin sila sumasampalataya. Hindi kaya yan? Huwag natin sila ipa. Kasi pag inibag natin sila, at tumating ang Panginoon, hindi natin alam kung kailan. That's fine. Kahit magtatamling-tamling pa sila kung sa impyerno, wala na silang kaligtasan. Pero habang tayo nandito sa buhay nito, iyak natin sa Diyos. Remember, si Lazaro yung mayaman. Yung mayaman, nandun siya sa tapo ng pagdurusa. Ang mga Abraham, please, pagkukahin mo doon si Lazaro sa bahay ng aming mga kapatid. Mabalaan sila na mayroong ganitong lugar na pag nilang kalagyan. Ang sabi ni Moses, Abraham, no. They have the scripture. Nasa kanilang mga sulat ni Moses. Habi, pakinggan nila ito. Yun lang may ito natin sa mga kapatmahal natin sa buhay para maligtas ang salita ng Panginoon. Kaya siya amen. Let's keep sharing it. Keep sharing it. You look at my cellphone, mas mahaba na ako lalo ngayon gumamit. Lalo na nag-aalit yung asawa ko, I spend more time sa cellphone. If you know my cellphone, I send hundreds, siguro mga 120, 150. Okay, pa nga yun eh. Individually, sinesend ako. Sa mga dapat siya, sinesend ako. Pero huwag kayong sumabos. Sinesend mo kayo sa dapat siya. Ay, isipin niyo yung Facebook, hindi naman yung babasahin yan eh. Again, alam ni Lord na kung punta niya dito sa lupa, walang kasama sa kanya, lahat pinalikuhan siya eh. Tama? Pero pumunta ka mo siya. Kasi pag sabi siya yung katabi, kasi mahal ka na. The greatest love that we can give sa mahal natin sa buhay, ay ang salita ng Panginoon. Let us pray.
Again, there is salvation in no one else. There is no other name, under heaven, given among men. No other given by which you must be saved. And that's the name of Jesus. Okay, punta tayo sa pangalawang puntos. Next slide. The sons of God. O ang mga mananampalataya. Tinawag ng Panginoon dito ng mga tupa. Verse 34 to 40. Usuli na naman yung murahan, di ba? Matagal na yung murahan. Kung maganda siguro, maganda yung gamitin na natin. Anak ka ng tupa. Okay, the sons of God, ang mga mananampalataya. Verse 34. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kaharian hinihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Diba siguro tayo na sa pagkalikha ng daigdig, diba? Even before the creation of the world, think about that. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y ubad at ako'y inyong binantan, nagkasakit at inyong binalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakita nagutom at aming pinakain o nauhaw o aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming pinamtan? At kailan po namin kayo nakita nagkasakit o nabilanggo o kaya'y aming dinanaw? Verse 40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Ito po tayo. Sa akin ninyo ito ginawa. Kapag unang basa lang natin ito, iisipin natin parang salvation is by works. At marahil o you may think kahit salvation is feeding program. Wala tayo dito sa church, meron tayo sago-sago. Tabaan lang na tayo. Maraming din natin, pagpapatuloy, ang salvation is pagpapatuloy sa walang tirahan, pagbibigay ng masusuot, hospital ministry, jail ministry. Maisipin nga natin na ang salvation ay by works. Pero ganun nga ba? Hindi po, of course. Verse 34 again, halik kayo mga pinagpala ng aking Ama. Since when pinagpala sila ng Ama? Verse 34 again, pumasok kayo at tanggapin ang kaharian inihanda para sa inyo mula pananglikhain ng daigdig. So even before nagawa nila ito mabubuting bagay, sila ay pinili na ng Lord, ng Ama, to be His people, to be His children. Even again, before the foundation of the world. At hindi nga pa mapapansin natin sa mga sulat ng ibawan ni Apostle Paul, ni Apostle John, ni Apostle Peter, sa una nilang bumadot ng kanilang sulat, they will remind o yung kanilang sinulatan about the salvation na tinanggap nila sa Panginoon. It is by grace you have been saved, and then, sumunod ng mga sinasabi nila, the application, yung pagsasabuhay. Observe nyo yun, hindi mo na agad na, magpakabay kayo, mahalin mo yung masawa, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, para ikaw ay maligtas. Hindi. Ligtas ka sa biyaya ng Diyos, and so ito dapat ang ginagawa mo bilang isang ligtas. So hindi po ito observation by word. Kundi ang naligtas, gumagawa ka na ng mabuti. Ganito lang yan. Okay, basa tayo ng yan. Halimbawa, Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Kayo na magbasa. So verse 3 to 9 to 10. Patuloy ninyo. Basahin nyo. Basahin sa mga kapwa ko. So next slide, Ephesians chapter 2. Very familiar sa atin ito. Ephesians chapter 2. Nung una'y patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinunod nyo doon ang masamang takbo ng bundok ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid. Ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakot sa Diyos. Ang totoo, tayo lahat ay dati namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan,
Kabilang tayo sa mga taong pinapuputan ng Diyos. Yan ang situation natin bago tayo minahal ng Diyos. Yan siya namin. Wala pagkikip dito. Bago ko naligtas, I am very good. Wala akong last, wala akong whatsoever evil design. I am very good. No. Mabalik kita. Verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo. Kasi we were dead spiritually. Kung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas na tayo dahil sa kagandahang loob. Dahil sa ating pag-ibig-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mabuo kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya wala may pagmamalaki ang sino man. Kung ano tayo ngayon ay anong sabi? Gawa ng Diyos. At sa pag-ibig-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hinanda niya noong una paman upang gawin. So di po sila naligtas, sinabi ni Lord, dahil ginawa niya ang ligtas kayo. O yes, pinipala kayo ng aking Ama. Dahil bago pa kayo ng mundo, nihanda na sa inyo ng Lord ng Ama. Ang kanyang kahayag para sa inyo. Next slide, one more example. 1 Peter chapter 1. Tinitingnan natin kung paano mga apostles, sumusulat sila, ang bukad nila lagi, pinapaliwanag nila kung paano tayo naligtas. And now naligtas tayo, ito yung buhay ng isang naligtas. 1 Peter chapter 1, simula verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus, Panginoong Kristo, dahil sa dakilang habag niya sa ating tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yeso Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay ng pag-asa na magmamana tayo ng kayamanan di masisira, walang kapintasan at ikukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa slide na sinabi ng Panginoon Kristo sa Matthew 25, text natin. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Last day. Verse 13, tayo sa verse 13 ng 1 Peter chapter 1. Kaya na, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat inyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatanggapin ninyo kapag nahayag na si Yesu Kristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, sabi, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sa lahat ng inyong ginagawa. Hindi lang tuwing linggo, hindi lang kapag nasa gawain. Sabi nga ng pastor, no, na marami holy kapag Sunday, holy mao the rest of the day. Hindi po. Sa lahat ng inyong ginagawa, nag-aaral ka man, nagkakabaho ka man, ginagawa mo ang iyong kapanan bilang asawa, bilang anak, bilang nanay, bilang tatay, whatsoever. Whatever you do it for the glory of God. Kumakain ka, natutulog ka, umiinom ka, whatever you do. Verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang mga anak ng Diyos ay nagbubuhay sa kabanalan. Kayo sa amin? Kasi nga, ang ama natin ay banal. Yes, hindi perfect. Hindi sinabi ni Lord, di ba? Hindi sinabi ni Lord, well done, my perfect and faithful servant. No? Well done, my good and faithful servant. We will never be perfect. We will not be rewarded sa langit. Oh, you're perfect. No. Walang gano'n. Kasi amen. Gusto niyo maging perfect. Meron akong perfect idea. Magpasundot kay Lord. So these people, kung sinabihan ni Lord sa Matthew 25, ay tinawag na righteous. Verse 37, ninyo, sasagot ang mga matuwid.
Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw o aming pinainom. But as seeing here, nagliligtas si Lord at ang nagliligtas niya ay talagang tinalaga niya sa paggawa ng mabuti at gagawa ng mabuti. And He will reward our good works. Amen? Amen. Remember, nabi ng Isaiah, maruming basahan ang ating mga gawa. Pero kung tayo naging mga Kristiyano, wow, i-reward na ng Lord ang ating mga ginawa. Verse 40, next slide. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito, next slide. So, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamag sa, ano sabi? Mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Yung ginawang pagtulong sa nangangailangan, pagbigay ng inumin, no, sa lubog na upuhaw, binanta ng walang damit, pagbisita sa nakakulong, o sa ospital, o may karamdaman, ang sabi ng Lord, mga kapatid ko ito. So it tells us, sila yung mga Kristiyano, yung mga ginawa ng tulong. Remember, ano sabi ng Lord? Sa Luke chapter 8, nung habang nangangaral siya, mayroong mga tao tumawag, Lord, nandun po yung mga magulang nyo, mga kapatid nyo nasa labas. Anong tugon ng Lord? Ang Panginoon Jesus sa Luke chapter 8, let me just read verse 19 to 21. Dumating ang ilan, mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya may nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, nais silang makita kayo. Ngunit sinabi ni Jesus, pakinggan niyo ito, ang mga nakikinig at tumutupad ang salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid. So what was Jesus saying to this mga tupa, yung mga tinulungan ninyo, na walang damit, inamta ninyo, makulong, binisita ninyo, these are my brothers and sisters. So they were believers. Marahil nakulong sila because they were persecuted. Naghihirap sila dahil sa kanilang pananampalataya, dahil they experienced persecutions. Next slide. Galatians chapter 2. Galatians chapter 2, verse 9 to 10. Nakita nila Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilala na hindi ng iglesia, ang gandang loob na binigay sa akin. Kaya kami ni Bernabe ay buong puso ilang bilanggap bilang mga manggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hindi mangaral at sila na may sa mga Hudyo. Ito sabi sa verse 10, ang hiling lamang nila ay huwag naming kakaligtaan ang mga dukha na siya naming masikap kung ginagawa. So what was Paul saying? Sabi namin nila Peter, okay yan, punta kayo sa mga Gentile, kayo mga aral, kami sa kapwa namin mga Hudyo, at kaya paalala lang na huwag ninyong kalimutan pagkawag-gawa sa mga nangangailangan. Lalo na sa mga kapatid natin sa Panginoon, sa mga mananampalataya. Kasi kay galing ako ay dating OFW, nung ako sa Taiwan, isa sa ministry na ginagawa ng mga kapatiran doon. They look for mga bagong OFW na bagong dating. Kasi wala pa silang pera, no? Hindi naman siguro mag-a-upload kung may pera, maliwan na lang kung ex-upload. No? So, dating ng Taiwan, hanapin nila yun, itilalanin nila yun kung sino yung mga bagong dating, and then merong mga matatagal ng Kristiyano doon, nakapag-invest na, meron ng sasakyan. Ang pinaka-ministry nila, dahil na wala pang pera yung karating sa Pilipinas, ang pinaka-ministry nila, hinahatid sundo nila. Pupuntahan nila sa dormitory, then susunduin, paatinin, and then uuwi. Wala pang pera eh. Kalaunan, after na tumatagal, papatuloy, okay, meron ka ng pera, marunong ka na siguro mong kasahe, marunong ka na pumunta dito.
So, sige, ikaw na usap pumunta. One way yun ang pagpapakita ng pagkakawang gawa sa mga kapwa natin mananampalataya. Marami kayo sa ministry sa abroad. Pinupuntahan nila, I forgot ang tawag ko sa ministry. Ano tawag? Ang tawag siya nila? Riding in tandem ministry. So, meron sila ng ministry eh. Transport ministry. Sinusundo nila. Lalo na nga yung mga bagong sakta pa lang kasi nga wala pa silang pera. Pero pag nagka-invest na, nakasimula na, nahayaan, hahanap na naman ng bagong mga OFW na yun naman ang pagsisilbihan nila. Napakagandang minister rin po. Ano ang final destination sa mga believer? And verse 34, ang mga tupa, kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hari kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kaharian inihanda para sa inyo mula kanang likhain ang daigdig. Remember Ephesians chapter 1. Kung saan wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang kasalanan. Place of righteousness. Endless righteousness. Masarap magbuhay. Imagine that life. Na may buhay na walang hanggang kana, nabubuhay ka na lahat ng kasama mo doon ay gumagawa ng mabuti. Walang panlalamang, walang masamang motibo, walang masamang kaisipan. What a life. Okay, pangatlo pa muli, mga panako. The third and last point, the sons of the devil. Ano naman sasabihin ng Lord sa kanila? No, sa mga campaign. Opposite, no? Dahil opposite ng kanilang ginawa. Opposite sa mga ginawa ng tupa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Lumiit, hindi ko nalaki na. Next slide. Next slide. Wala na yung next slide, yung third point, sons of the devil. Wala? Sorry. The sons of the devil. Ano sabi ng Lord? Verse 41, sasabihin naman niya sa kanila, hindi lang, ayan, maliit lang. Okay, sorry. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay. Di namamatay kasi eternal punishment. Na inanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi niyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi niyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi niyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi niyo ako nilaktan nung ako'y hubad, hindi niyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. Sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom? Kung meron silang pagkakapareho sa mga tupa, ito lang ang sagot nila. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan? Ay hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, ng pagkaitan ninyo, nagtulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. How these people lives, nabubuhay pa sila. Paano sila nabuhay in the last days? Nabuhay sila sa pagpapakasasa. Nabuhay sila na ang Panginoon nila ang kanilang sarili. Nabuhay sila sa layaw. Nabuhay sila sa kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Nabuhay sila sa kung ano masaya sa iyo, kung ano nagpapasaya sa iyo, gawin mo, wala akong pake, This is how these people live. Walang pagkilala sa Diyos, ang Diyos nila ay ang kanilang sarili. At alam mo kanilang final state, ang kanilang final destination, again, verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay, na ihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampo. I don't want to take longer dito, pero next slide, last slide, verse 46. Sama-sama natin basahin. Itataboy ang mga ito sa kapagsamahan kalinatigan, ngunit ang mga matuloy ay pupunta sa buhay ng walang hanggan. Sabi ng isang preacher mo, the greatest separation.
tupa, at kambing. Ang kambing, sila ay dadalhin, itatapon sa apoy at paparusahan doon ng hindi 100 years, hindi 100,000 years, hindi 100 million years, hindi 100 billion years, hindi walang hanggan. We don't celebrate for people when we go to hell. We don't. If you will ask me, hanggang ngayon, may answer sa tanong na gusto mo ba pastor na may hell? Ang sagot ko pa rin ay, I don't like. Pero hindi tayo Diyos. Hindi tayo Diyos. Sabi sa Romans chapter 9, no, sino ka? Tao ka lamang. Para questionin ang Diyos. We don't celebrate for people going to hell. And we should not. But yes, let's celebrate God's salvation. Ano siya amen? Let's live the gospel. Sa buhay natin ang Ebanghelyo. Let's proclaim the gospel sa marami. Dahil malibang ng pagdayan nila ang gospel, they will also go to hell. But there is no other name given to men by which we must be saved. Kaya patuloy natin ibahagi sa salita ng Diyos. Again, imagine kung last night o kagabi, dumating na ang Panginoon. That's the final thing. No chance of salvation. No second chance. Wala nang appeal. And obviously, hindi pa dumarating ang Panginoon. Habang hindi pa dumarating ang Panginoon, here I will end. Wala yan sa slide natin. So, pakinggan ninyo o i-review back o open it. So, 2 Peter chapter 3. May bakaw mag-hat. May bakaw mag-pray. 2 Peter chapter 3. Parang sinasabi nyo, kapusip ko pa. Okay, 2 Peter chapter 3. Dito ako magtatapos. Papasahin ko lang ito, mahaba ito, pero I hope pag-uwi ninyo, you may read it, at pag-uwi ko layan nyo. Obviously again, di ba dumarating ang Lord, so we should do 2 Peter chapter 3, beginning verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala nila, pangako na kanyang ulit babalik. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahama. Kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon, last day, darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalamitan ay biglang mawawala at sabay isang malakas na ubo. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo, ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamumuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging mga Diyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalamitan ay matutubok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghahalian ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin niyo kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dumi sa walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ng Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang sinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo, at kaya karugong tungkol sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan ng mga mama at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginawa sa ibang kasulatan. Kaya nga pinamahamak nila ang kanilang sarili. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinan sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya, mawatiran iyong magpapakailanman. Amen. Tayo rin na natin. Panginoon, maraming po
salamat. Salamat, Lord, ang salita mo ay nagsayag. Hindi lamang, Panginoon, kung paano magkakaroon ng kawakasan ang buhay na ito, ang mundong ito, Panginoon. Kundi kayo nagpahayag, Panginoon, kung paano maliligtas ang makasalanan tao, Panginoon. At yan ay sa pamamagitan ng pagsisisi sa kanyang kasalanan at pananalig, Panginoon, sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Ang tanging tagapagligtas ay binigay mo, Panginoon, sa lahat ng tao sa sampalataya. Panginoon, marami pong salamat. At salamat din po, Panginoon, opo, meron kaming marahil na pagkampan, takot, Panginoon, just to imagine kung paano matutupok, paano masisira ang buong mundo ito, Panginoon. Imagine, Panginoon, kung paano matutunaw ang buwan, ang araw, paano matutupok ang mundo, Panginoon. But Lord, salamat muli, because hindi po ito magwawakas sa ganito lamang, Panginoon, kundi gumagawa kayo ng bagong langit at bagong lupa kung saan wala nang kamatayan, wala nang hirap, wala nang kasalanan, Panginoon. Kundi buhay na walang hanggan, buhay na ganap at kasiya-siya, Panginoon. Salutan yung tunay, Lord God, na sa aming kalagitnaan, opo, Panginoon, maging ang mga mahal namin sa buhay, ay tunay namin, Panginoon, maging kaisa, kasama, Panginoon, sa araw ng muli pagbabalik ng Panginoon Jesus, ay matanggap namin ang mga salitang isasama na